Mula sa prank na nauwi sa away at hanggang sa pagmumura kay kuya, ito ang mga hindi makakalimutang pangyayari sa loob ng Pinoy Big Brother. Ang una sa listahan ay sina Marco at si Christian. Habang nagpapahinga si Christian ay naisipan ni Marco na buhusan ng tubig ito dahil babalik na ulit sila sa kanilang task. Ang akala ni Marco ay okay lang ito, pero habang nagtatrabaho na sila ay makikitang tahimik si Christian. Kaya naisipan ni Edward na pumagitna sa dalawa para magkaayos ito. Sorry, one more time. I'm sorry for putting you like this of water. If I drop water, how would you feel? Sabihin, you get mad like this. Pero hindi yun naging madali dahil mas lalong tumindi ang pag-aaway nilang dalawa. Parang ganyan lang? Ay nako, ang bata mo. Sinong nagsimula? Ako. O, tingnan mo. Tapos ikaw, patong may ganang magaling sa akin. Hanggang sa naglabas na ng problema si Marco kay Edward tungkol sa kanyang pamilya. Everything has to be done right now. Me and my family, we don't talk about the problems. Kaya gusto niya na matapos at mapag-usapan ng problema dahil ang kanyang pamilya ay hindi ina-address ang problema. Kabaliktaran naman ito ni Christian. I guess there are also circumstances wherein you cannot force someone to immediately forgive you just because you said sorry. There are people who need time and space to collect their thoughts, cool down, and process what had happened before they can actually talk about it. Pamilya tayo, di ba? Kaya pala. Speaking of pamilya at kapatid, ang susunod na video ay totoong magkadugo na sina Appy at Mark Overa. Sila ay 2-in-1 housemates kaya kailangan dapat silang dalawa ang magtulungan. Pero si Appy ay hindi sang-ayon dito dahil pakiramdam niya ay may kahati siya sa loob ng bahay ni Kuya. Kailangan mo ng tulong. Hindi. Kasi it's not smart. Oh, bobo naman ako eh. Bobo ako, kuya. Naging mapilit si Mark sa kanyang kapatid para tulungan ito. Pero naging matigas si Appy dahil alam ni Appy sa sarili niya na kaya niya. Kailangan niya ito para may mapatunayan at para sa pamilya niya. Gusto ko kasi ako yung magtaguyod ng pamilya. Ako ang dahilan kung bakit aangat tayo. Ito lang yung gusto ko para ipagmalaki ng lahat. Parehas sila ni Mark na kailangan nilang matapos ang task. Pero ang gusto ni Mark ay makipag-cooperate para mas mapadali ang trabaho at hindi sang-ayon doon si Appy. Iisang bangka lang tayo dito. Pag nalunod ka, lunod din ako. May malalim na problema si Appy sa kanyang sarili dahil namuhay siyang mag-isa at hindi humihingi ng tulong sa iba. Kaya ang pagtulong ni Mark sa kanya ay pakaramdam niya ay kahinaan ito. Hindi mo alam kung paano ako dalhin. Kasi sanay na ako. Oo nga. Sanay ka sa buhay mag-isa. Pero sa sitwasyon natin ngayon, kailangan mo tanggapin yung katotohanan na may kapamilya ka. Appy is a strong independent woman while Mark is responsible and well-mannered kuya when love and hate collide. Pero buti na lang ay isang mabait na Kuya Mark ang meron si Appy. Kaya kalaunan ay natapos din nila ang task nilang dalawa. Kung si Mark ay mahaba ang pasensya, dito sa susunod na video ay sasagad ang pasensya nyo. Dahil ito ang rap battle ni Fiang at Jazz na umabot ng 4.4 million views. Nagkaharap si Fiang at Jazz sa isang rap battle challenge. At hindi yun naging maganda dahil nagbitaw ang dalawa ng masasakit na salita sa isa't isa. Masaya ba yung nanay mo sa mga pinagagawa mo dito? Oo, masaya. O di congrats sa'yo. At hindi lang si Fiang at Jazz ang nagbitaw ng mga salita, pati na rin ang audience nito. Ang dami naghihintay tapos cut, "You disrespected me, kuya. You will never gain my respect. Please be fair, kuya, para malaman kung sino talaga yung may mali at hindi magkagulo ang mga fans both sides." Ang hinaing ng audience ay kinat daw ang full episode at hindi kumpleto ang buong rap battle. Pero kahit na hindi kumpleto ang episode ay hindi mo pa rin may tatanggi na naapektuhan ang dalawa, pati ang mga fans nito. Pero kalaunan ay humingi naman ng dalawa ng patawad sa isa't isa. I'm really sorry, Jazz. I was sorry and how guilty I am. Kung pabilisan magsalita at magrebat ay wala na atang tatalo kay Kiana Reeves. Dahil nagkaaway si Kiana Reeves at Mitch dahil pakiramdam ni Mitch na pinaparinggan siya ni Kiana dahil sa pagpapakalbo ng dalawang housemates. At ang dalawang housemates daw ay hindi umiiyak kung ikakalbo sila. Kaya naman kinompronta ni Mitch si Kiana at ang resulta nun ay hindi maganda. Na ano? Ano ang hinihirit ko sa'yo? Guilty kayo, wala akong pakialam sa'yo. Di ako natatakot sa'yo kung aanuhin dito. Totoong tao talaga si Kiana and walang masama sa sinabi niya. Hindi lahat ng bagay o tao mag-a-adjust para sa'yo. Nice, Kiana.
Kaya siya naging big winner dahil sa eksenang to, tunay nagpakatotoo sa bahay ni Kuya. Hanggang sa hindi na nakapagsalita si Mitch at umupo na lang at nagkaroon talaga ng tensyon sa bahay ni Kuya. Kung usapang tensyon, iba ang binigay na problema ni Baron Geisler sa loob ng bahay ni Kuya. Nagkaroon ng Bora Beach party sa loob ng PBB at parang natatakot si Kuya kung anong pwedeng mangyari kay Baron sa pag-iinom ng alak. Just take things in moderation. Yes, sir. That's what I'm doing, Kuya. Si Baron ay habang tumatagal ang inuman ay lumalabas na lalo ang kakulitan. Andito ang atensyon. At tinamaan na nga ng alak si Baron at namura niya si Kuya. Housemates? Housemates? Pero kalaunan ay nahimasmasan din si Baron sa alak. Wala nang titindi pa sa away ni Bea at Marie Chris sa loob ng bahay ni Kuya na nagsimula sa simpleng tuksuhan na nauwi sa sagutan. Ayon kay Marie Chris ay meron daw crush si Bea kay Nel, pero itinanggi naman ito ni Bea. Huwag mo itagong nararamdaman mo. Huwag ako ang tanungin mo. Si Chrissy kasi boses niya yun eh. Bakit kasi hindi ka nawala? Hanggang sa nagkaroon na ng tensyon sa kanilang dalawa at kinumpronta na ni Marie Chris si Bea kung bakit hindi siya kinakausap nito. Bakit ayaw mong kausap mo ni Bill? Promise. Ayusin mo muna yung composure mo. At dito na lumabas ang iconic line ni Bea sa history ng PBB. Alam mo yung respeto, hindi yan ini-impose, Marie Chris. Ini-earn yan. And your age, act your age. Sa entire PBB fight history, ito na yung pinaka-memorable sa akin. Never ko talagang malilimutan tong episode na to. Kaya naman nagkaganon si Marie Chris ay meron siyang childhood trauma mula sa kanyang ama. Anong sasabihin ng papa ko? Ang tanga-tanga ko! After watching this, naawa ako kay Marie Chris. Yung attitude niya kasi ay resulta ng mga experience niya sa buhay. Sana makayanan niyang makapag-adjust. Nakakaawa naman yung kondisyon ni Marie Chris.